Kitang-kita ni Leobert kung gaano nahihirapan ang kanyang asawang si Mercy sa pagiging online seller at paglalako ng mga gulayin para lang masuportahan ang kanilang pamilya. Madalas itong pagod at walang sapat na tulog. Idagdag pa ang pag-aasikaso sa kanilang mga anak kapag papasok na ang magkapatid sa eskwelahan. Mga anak, kumain na muna kayo ha bago kayo pumasok sa school. Maaga pa naman. Hindi na po, Nay. Babaunin ko na lang po. Sa recess na ako kakain ng kanin. Dalawahin niyo na lang ang akin. Ganoon rin daw si Jelan. Sige mga anak. Ilalagay ko lang ang pangalawang baon nyo. Huwag kayong magpapalipas ng gutom sa eskwelahan. Opo, Nay. Salamat po sa pag-aasikaso. Ngumiti lang si Mercy. Inasikaso niya muna ang mga baon ng mga bata bago niya inasikaso ang mister. Papasok na kasi ito sa trabaho. Nagpo-construction si Leobert sa kanilang bayan. Nagpaalam naman ang mga bata sa kanilang mga magulang. Nay, alis na po kami. Tay, ingat ka rin po sa trabaho. Oo mga anak, itong baon nyo. Salamat, Tatay. Mag-ingat kayo ha pauwi mamaya sa hapon. Huwag kung saan-saan pumupunta ha. Delikado na sa panahon natin ngayon. Talamak ang masamang loob at maraming napapahamak. Opo, Nay. Salamat po sa paalala. Tumalikod na sina Ashley at Jelan para pumasok sa school. Samantala, paalis na rin si Leobert. Mahal, magpahinga ka pag-alis ko. Sobrang haggard mo na. Baka magkasakit ka niyan. Oo, magdi-deliver lang ako ng bag at damit na in-order ni Kumare. Tapos magpapahinga na muna ako. Sayang rin ang kita, mahal. Paalis pa man din ang mga yon para magbakasyon sa probinsya. Okay, basta magpahinga ka. Humalik sa labi ni Mercy si Leobert. At gaya noon, walang pagbabago ang epekto noon sa kanya. Labis pa rin ang kilig na nararamdaman ni Mercy sa tuwing hahalikan siya ng asawa. Umalis naman ang lalaki pagkatapos. Kalaunan, inasikaso na ni Mercy ang order sa kanya at dinala iyon sa kaibigan. Mare, ito na mga order mo. Sakto pala dating ko Paalis na kayo. Inabot ni Mercy ang mga gamit saka siya binayaran ni Annabel. Hindi na naman sila nakapag-usap dahil nagmamadali na ang mga ito paalis patungong probinsya. Pagkatapos niyang mag-deliver at kunin ang bayad, agad siyang umuwi sa kanilang bahay para magpahinga. Lumipas ang mga araw na puro trabaho at pag-aasikaso ang ginagawa ni Mercy. Ganoon ang naging routine niya sa araw-araw hanggang sa biglaan siyang magkasakit. Hindi na muna pumasok sa trabaho si Leobert para alagaan ang misis. Ayos lang ako, mahal. Lunes na Lunes pa man din. Absent ka. Mas kailangan mo ako, Mercy. Hayaan mo na. Parang ngayong araw lang naman ako liliban sa trabaho. Mas mahalaga na may mag-aalaga sa'yo sa bahay. Baka lumala pa ang sakit mo. Paano kami? Ikaw talaga. Lagnat lang to. Malakas ako. Pero na-appreciate kong hindi mo pag-alis para samahan ako. Siyempre, asawa kita. Alam ko at nakikita ko naman ang mga sakripisyo mo sa bawat araw. Para lang sa amin. Kasino lang tong alagaan ka, di ba? Dahil kapag kami ang may sakit, ganoon ka rin naman sa amin. Isa pa, mahal na mahal kita. Ayoko maiwan mag-isa. Para kang baliw, Leobert. Hindi kita iiwan. Lagnat nga lang to Mas mahal kita, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Yumakap naman si Leobert kay Mercy, saka ito humalik sa noo ng asawa. Ganoon kabait, kabuti at maalagang asawa si Leobert kay Mercy. Hindi ito nahihiyang ipakita kung gaano niya kamahal ang babae. Ramdam naman nito ang pagmamahal sa kanya ng mister. Ipinagluto ng pagkain at pinag-alaga ni Leobert si Mercy ng halamang gamot para gumaling ito kaagad. Kumain ka muna ng kanin habang pinapalamig ko pang sambong. Salamat. Kumain ka na rin, Leobert. Mauna ka na. Hindi pa ako gutom. Mahalagang gumaling ka agad.
Gagaling ako kaagad, mahal. Napakamaalaga mo eh. Ngumiti lang si Leobert at hinayaang kumain ang asawa. Nang makahinga na ito sa kinain, pinainom naman niya ng gamot ang babae. Halos masuka naman si Mercy sa amoy noon pero tiniis niya para gumaling siya kaagad. Hindi kasi mawala-wala ang sipon at ubo niya. Gusto rin itong gumaling para makabalik na sa trabaho ang asawa. Lumabas naman si Leobert at kinausap ito ng kumpare niyang kakarating lang galing Korea. Niyayakag siya nitong mangibang bansa kasama ang ate ni Leobert. Sige pare, kakausapin ko lang muna ang misis ko. Kapag pumayag, sasama ako kay Ate Bona. Tumango ang kumpare niya at tinapik lang siya sa likod matapos sabihing pag-iisipang mabuti ang hiring. Pagpasok ni Leobert sa loob ng kwarto nila ni Mercy, naabutan niya ang asawa na nakasandal sa pader habang nakatitig sa kanya. Mahal, nakausap ko si paring Junjun. Inalok ako mag-apply sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Nakausap niya na si ate at sasama ang ate ko. Sigurado ka ba sa pasya mo? Hindi ba mahirap mag-abroad? Malalayo ka pa sa amin ng mga anak mo, Leobert. 3 taon lang naman yun, mahal. Naawa na ako sa'yo. Ayoko nakikita kang nangihirapan. Nagkakasakit ka na nga sa sobrang pagkayod mo. Kapag nag-abroad ako, makakapag-ipon pa tayo. Hindi na natin kailangan pang umupa rito. Sa tagal kasi nating nagsasama, wala tayong napupundar. Nangangarap din naman akong mabigyan kayo ng mga bata ng maayos na buhay. Nanliliit kasi ako pag andito lang, Mercy. Ikaw ang bahala. Susuportahan kita sa gusto mo. Basta huwag ka lang makakalimot. Kailan mo ba balak mag-apply? Sasabay na kami ni ate kay pare kapag babalik na ito sa Korea. Aayusin ko muna yung mga requirements ko. Sabi niya, kapag nakapag-desisyon na tayo, magsabi lang ako para may pagsabay niya ako kasabay ni ate. Sayang rin kasing opportunity ito eh. Minsan lang to sa 1 taon, kaya hindi dapat palagpasin. Para rin naman sa atin ang gagawin ko. Alam ko yun, mahal. Nakikita ko rin naman ang effort mo. Saka halos lahat ng sahod mo sa akin mo binibigay. Nagtitira ka lang ng 500 pesos para panggastos. Kaya thankful ako. Bihira lang yung asawang ipapahawak ang pera sa misis nila. Siyempre, alam ko kasing kaya mong i-budget ang pera natin. Dahil hindi ka naman maluho, Mercy. Yumakap si Leobert sa asawa. Buong maghapon inalagaan ni Leobert ang misis niya. Bandang madaling araw nang humupa ang lagnat nito at naging sinat na lang, kaya bumalik na si Leobert sa trabaho kinabukasan. Habang nagtatrabaho siya, inaasikaso niya ang mga requirements. Hanggang sa makompleto niya iyon at sumama na siya kay Junjun papuntang Korea, pati ang kanyang ate. Naiwan naman sa Pilipinas ang kanyang mag-iina. Simula noon, madalas lang silang magkausap ni Mercy sa video call kapag tapos ng orientation ni Leobert. Kumusta ka diyan, mahal? Hindi ka ba nagpapagutom? Hindi, ayos lang naman ako rito. Napakalamig pala rito sa Korea. Hindi pwede ang manipis na damit, lalo na ngayong January. Hindi ko lang hilig ang mga pagkain nila rito. Puro steam. Sanay ako sa malasa at masarsang pagkain. May mga Korean bulgogi naman na karne na may halong gulay. Kaya ayos lang din. Uy, baka mamayat ka niyan kapag di mo hilig ang mga steam. Pero marami naman yatang ihaw at iba pang masarap na pagkain dyan sa Korea. Mag-try ka na lang rin, Leobert. Oh, ganoon na nga ang gagawin ko. Sa trabaho naman, ayos lang. Walang problema. Mababait ang mga Filipinong nakakasama ko. May ilang line leader lang naman na Koreano na sobrang higpit. Medyo mababa kasi ang tingin nila sa atin eh. Pero ayos lang naman. Kayang pagtisan. Baka sa una lang rin. Kayo, kumusta na kayo riyan? Miss ko na kagad yung mga anak natin. Ayos naman kami rito, mahal. Ay wow, mga anak lang natin na miss mo. Ako hindi. Tampo ka naman kagad. Siyempre naman, ikaw rin. Asawa kita eh.
Pinipigilan ko lang rin mangulila sa'yo para magtagal ako rito. Hindi rin pala talaga biro ang malayo sa mahal sa buhay. Pero kailangan dahil kung sa Pilipinas lang at makukontento ako sa kakarampot na sahod ko, ay sakto lang naman sa pambayad sa tubig at kuryente. Kung minsan kulang pa nga, walang mangyayari pag ganun. Gusto kong mapatapos ng kolehiyo ang mga anak natin, kaya kailangan mag-ipon. Ako nga rin. Nakaka-pressure rin talaga kapag magkano lang yung kinikita mo, tapos pangbayad utang lang. Salamat sa sakripisyo mo, mahal. Wala yun, Mercy. Pinili kong bumuo ng pamilya kasama mo, kaya normal lang na gawin ko ang obligasyon ko bilang ama at asawa. Hindi pwedeng ikaw na lang palagi ang didiskarte kapag ginakapos. Baka mauna kang tumandak kesa sa akin. Gayong mas matanda ako sa'yo ng 2 taon. Buti alam mo. Joke lang. Miss ka na talaga namin, Leobert. Sana mabilis lang ang 3 taon para magkasama na tayo. Gusto kong matupad natin ang mga pangarap natin ng magkasama. Kaya bilisan mong mag-ipon na. Mag-iipon rin ako kahit papaano rito. Oo, Mercy. Basta ikaw na muna ang bahala sa mga anak natin. Huwag mo silang pababayaan. Kapag may kailangan kayo, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Mahal na mahal kita, asawa ko. Opo, mahal. Mas mahal naman kita palagi. Asahan mong uuwi kang kumpleto tayo. Mag-iingat ka lang dyan kayo ni ate. Oo, walang problema. Hindi namin pababayaan ang aming mga sarili. Andito naman ang kapatid ko kaya hindi ako masyadong malulungkot. Mercy. O sige na. Marami pa akong aasikasuhin. Okay, ingat. Ngumiti lang si Leobert at pinatay na ang video call. Namimiss naman agad ni Mercy ang asawa. Ginawa lang ni Mercy ang mga dapat gawin sa bahay at pinagsilbihan ang mga anak. Samantala, nag-focus naman si Leobert sa trabaho. Pinag-aralan niyang mabuti ang proseso at hindi nagtagal, natuto rin siya kaagad. Nakasundo niya rin ang ilang line leader nilang Koreano at madalas siyang isama ng mga ito pagkatapos ng trabaho. Marami rin siyang nakilala at naging kaibigan. Isa na roon si Marinel. Leobert, sasama ka ba ulit sa amin mag-KTV bar? Hindi na muna. Tatawagan ko pang asawa ko mamaya. Namimiss ko na rin yung mga anak ko. Baka si ate sasama. Wala pa yung asawa na maghahanap sa kanya. Ganon. Sayang naman. Ikaw pa naman ang pinakamasayang kasama sa mga kapwa natin factory worker. Kaya nyo na yan. Ingat kayo. Una na ako sa dorm. Dismayadong tumango si Marinel at umalis naman si Leobert. Pag-uwi sa bahay, kumain muna ang lalaki bago nakipag-usap sa asawa at mga anak. Simula noon, madalas namang nakabuntot na si Marinel kay Leobert. Walang asawa ang babae at may crush na siya kay Leobert simula pa lang nang makasama nila ito. Habang tumatagal, nasasanay na rin ang lalaki sa presensya ng babae. Hindi naman alam nito na may gusto sa kanya si Marinel. Uy, sabay tayong kumain, Leobert. Sige, Marinel. Hindi makakasabay si ate. Wala akong kasabay. Isinama siya sa warehouse para sa inventory. Talaga? Bakas sa mukha ni Marinel ang labis na saya dahil masasolon niya ang lalaki. Hayaan mo na. Tara na, gutom na ako. Sige, ayusin ko lang tong PPE. Tumango ang babae. Inayos naman ni Leobert ang mga personal equipment na ginagamit para sa safety nilang mga manggagawa. Sabay silang naglakad at inakbayan pa talaga ni Marinel si Leobert kahit pa mas matangkad ang lalaki. Nailang naman ito sa inasal ng babae kaya inalis niya agad ang kamay. Maraming tao, Marinel. Baka akalain nila makarating pa sa asawa ko. Ang insensitive mo naman. Wala yan. Magtropa lang tayo rito. Ayos lang yan. Ikaw talaga. Kahit na. Oo na, ang KJ mo rin. Nawala sa mood si Marinel, kaya tahimik silang naglakad papunta sa kantin. Sabay silang kumain.
Kalaunan, nagkwento ang babae at sinabing taga Cavite siya. Doon nalaman ni Leobert na nasa iisang lugar lang sila. Lapit lang pala. Batangas ako. Alfonso lang ako eh. Nadadaanan yon papuntang Batangas. Paggaling Indang at Maragondon. Oo nga. Matagal na ba kayo ng asawa mo? Oo. 14 years na. Pag natapos kontrata ko rito, 17 years na kami. Uuwi na ako sa amin. Sayang naman. Ayaw mong magpa-renew? Mas makakapag-ipon ka kapag nagpa-renew ka ng kontrata. Bahala na. Matagal pa naman yun. Ngumiti ang lalaki, kaya lalong na in love rito ang babae. Sa kabilang banda, abala si Mercy sa pag-aalaga kay Ashley dahil nilagnat ito. Hindi niya na kinuwento pa sa asawa dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Malayo pa naman si Leobert sa kanila. Masyado pa namang maalalahanin ang asawa. Nanay, matagal pa po ba uuwi si tatay? Namimiss ko na po siya. Oo anak eh, matagal pang uuwi ang tatay. 6 na buwan pa lang siya sa ibang bansa. Tanging video call lang talaga ang magagawa natin para makausap at makita siya. Nay, alam niyo ba? Hindi naman po mahalaga sa amin ni Jelan kung maibigay lahat ng luho o pangangailangan namin. Material na bagay lang yun. Mas masaya kami kapag kumpleto tayong pamilya. Sama-sama kahit na mahirap ang buhay. Wala anak. Kagustuhan ng tatay niyo ang maibigay niya lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Gusto niya rin na makapundar tayo ng sariling bahay. Kahit papaano, may natatabi naman tayong pera para sa pag-aaral niyo. Nakabili na rin ang mga gamit dito sa bahay. At may sarili na tayong sasakyan na magagamit. Kahit second hand lang na tricycle na nabili, maayos naman at walang problema. Naiintindihan ko po yun, Nay. Kaya lang, hindi ko mapigilang malungkot. Huwag ka nang malungkot. Mas mahirap ang buhay natin kapag nandito lang sa Pinas. Mahal ang bilihin rito pati kuryente at tubig kaya mahirap. Hindi sasapat ang kita dahil maliit ang sahod. Hindi na nagsalita pa si Ashley at pumikit na ito. Tila nadurog naman ang puso ni Mercy dahil naawa sa anak. Pero wala silang ibang pagpipilian dahil mas malaki ang pasahod sa ibang bansa kumpara sa Pinas na puro kurakot pa ang ilang nakaupo. Samantala, lumipas ang 3 taon, nakapagpagawa na sila ng bahay at nakabili rin ng lupa na halagang 250,000 pesos. Umuwi naman si Leobert at laking tuwa ng kanyang mag-ina nang makita siya. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Hindi na sorpresa yon, mahal. Kung sasabihin ko pa. Ikaw talaga. Heto na lahat ng pinaghirapan mo para sa amin. Aba, ayos nga. Napalingon si Leobert sa paligid at kitang-kita niya ang malaking pagbabago. Wala na tayo sa bahay natin. Sobrang nakaka-down, Mercy. Mabuti na lang, hindi ka kagaya ng ibang asawa na hindi marunong humawak ng pera. Siyempre, grabe ang sakripisyo mo. Kaya alam kong hindi dapat sayangin ang perang kinikita mo. May ipon na rin tayo sa bangko. Mabuti. Siya nga pala, 1 buwan lang ako rito, mahal. Babalik ako ng ibang bansa. Nagpa-renew ako ng kontrata bago umuwi. Sayang last na yun. Pwede namang dito na lang tayo magnegosyo. May ipon naman na tayo, Leobert. Ayaw ka nang paalisin ng mga bata. Sabi nga noon sa akin ni Ashley, ayos na sila ni Jelan basta kompleto ang pamilya natin. Hindi pa ako kontento sa ganito, mahal. Kailangan natin ng negosyo. Kahit babuyan at sari-sari store. Para kahit umalis ako roon, may pagkakakitaan tayo. Pero mas maganda yata kung babuyan na lang. Sa sari-sari store, maraming kakumpetensya. Ikaw ang bahala. Ikaw naman ang maglalaan ng pera para doon. Tumango si Leobert at nagkasundo sila na kapag nag-ibang bansa siya ulit, mag-iipon na sila pang piggery.
Nang bumalik si Leobert, pinaramdam niya sa misis niya na mahalaga ito. Ilang beses rin na may nangyayari sa kanila sa kama. Nag-enjoy sila sa tabing dagat dahil taga Batangas ang kanilang pamilya. Magkayakap sina Leobert at Mercy habang naliligo. Gaya noon, wala pa ring nagbabago sa pagmamahal ko sa'yo. Na-miss kita ng sobra, Leobert. Ako rin, Mercy. Sobra. Walang araw na hindi ko kayo naiisip. Sobrang tagal kong nawala ng 3 minuto. Katumbas ay 3 taon na pangungulila sa inyo. Mabuti na lang at kasama ko si ate. Pati ang mga kapwa ko factory worker na Filipino. Oo nga, siya nga pala. Nagmukha ka ng Koreano, mahal. Napakaputi mo na rin. Malamig kasi ang klima roon. At least, ikaw pa rin ang mahal ko. Anong connect? Para kasing ang punto mo, pogi na ako lalo. Baka ipagpalit na kita. Hala, ikaw nagsabi niya na, hindi ako. Ikaw talaga. Nagtawanan lang sila at sabay umahon para kumain ng inihaw nila Ashley at Jellan. Sobrang saya ng buo nilang pamilya ng mga oras na yon. Nagkantahan din sila pagkatapos, kaya sobrang sarap ng pakiramdam ng mga ito at talagang sobrang nag-e-enjoy. Nang matapos mag-banding, nagkayakagan na silang matulog. Matulog na muna tayo mga anak, bukas ulit. Sige po, Nay. Good night po sa inyo ni Tatay. Thank you anak, good night din. Dumiretso na sila sa kani-kanilang mga kwarto. Agad namang sinunggaban ni Leobert ang labi ng asawa at siniil ito ng mainit na halik. Habang tumatagal, mas lumalalim iyon. Tila sabik na sabik sila sa bawat isa at nagbaligtaran pa. Pinaligayan nila ang bawat isa hanggang sa hindi na nakapagkontrol pa si Leobert. Agad siyang pumaibabaw kay Mercy. Sobrang sexy pa rin kasi ng asawa nito na animoy 25 years old pa lang sa ganda at kaseksihan. Kaya walang alinlangang inangkin ni Leobert ang asawa. Napaungol naman si Mercy sa sarap sa bawat paggalaw ng asawa. Akin ka lang, Mercy. Namiss ko talaga to. Ako rin, mahal. Matagal akong nagtiis hanggang sa magkasama na tayo ulit. Ako rin, Mercy. Kaya asahan mong hanggang sa umalis ako, palagi nating gagawin to. Grabe ka naman sa palagi. Hindi na kumibo pa si Leobert at nag-focus sa pagbayo ng mabilis hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahan. Muling tinanggal ni Leobert ang kanyang alaga dahil ayaw niya nang mabuntis ulit si Mercy. Nang mapagod, humadik siya sa noo ng asawa at sinabayan na ito sa pagtulog. Isinama naman ni Leobert ang mag-iina niya sa Boracay dahil request iyon ni Jellan. Nang makarating sila roon, makalipas ang ilang oras na biyahe, nag-check-in na sila sa loob at binaba ang kanilang gamit sa kwartong napili. Nay, Day, nagugutom na ako, pati po si Jellan. Oo anak, maya-maya lalabas na tayo para kumain. Yehey! Excited na rin kami magpicture at gumala bukas. Sa ngayon, kakain lang tayo ha. Bukas na kayo maligo. Pwede naman kahit gabi. Mas maligamgam ang tubig ngayon. Ngayon na po kami maliligo, Nay. Tara! Napatingin si Mercy kay Leobert at ngumiti naman ang kanyang asawa. Sige na, pagkakain natin. Samahan nating maligo ang mga bata. O sige, tara na't magpalit para makakain na rin tayo. Sumunod naman kay Mercy ang kanilang mga anak at saka sila nagpunta sa restaurant roon para kumain. Sobrang ganado ng mga ito sa pagkain, ganoon din ang mag-asawa. Habang tumatagal din, mas nagiging malapit sila sa bawat isa, kahit na matagal na wala si Leobert. Kitang-kita naman sa mga mata ng lalaki ang labis na pagmamahal sa mga anak. Kumain lang kayo kung gusto niyong kumain. Opo, Tay. Kayo rin po ni Nanay. Ngumiti lang si Leobert at pinaghimay ng hipon si Mercy.
Napangiti lang ang mga anak nila sa kaswitan ng kanilang ama. Ganoon din si Mercy. Nang matapos silang kumain, naunang maligo ang mga anak nila. Samantala, nagpasya sina Mercy at Leobert na uminom ng wine. Habang pinapanood ang mga anak nila, nagsasaya habang naliligo sa dagat. Namiss ko ang banding natin na to. Ako rin. Hindi na kita naigagala gaya noon. Kahit walang pera basta magkasama tayo. Naigagala mo na ako ngayon. Kasama pa ang mga anak natin. Kaya masaya ako dahil unti-unti na nating natutupad ang mga pangarap natin. Sabi ko sa iyo, Mercy, tutuparin ko ang mga pangako ko sa iyo. Kahit na anong mangyari. Dahil ayoko nang maranasan mo ang hirap. Kitang-kita ko kung paano ka magsakripisyo. May bigay lang lahat ng pangangailangan namin na dapat ako ang nagawa. Ganoon naman talaga dahil mag-asawa tayo. Obligasyon ko rin naman na tulungan ka, Leobert. Yumakap ang lalaki sa asawa at hinalikan ang noo nito. Mahal niya talaga si Mercy, kaya lang naakit siya kay Marinel, kaya nahihirapan siya ngayon. Nag-inom lang sila at kalaunan, naligo na rin kasama ng mga anak. Bandang 10:00 na ng gabi nang maisipan nilang umahon para magbanlaw. Binlower naman ni Leobert ang buhok ng asawa. Hindi naman mapigilang kiligin ni Mercy sa pagiging maasikaso nito. Thank you. Makakatulog ako na hindi basa ang buhok. Oo, alam kong napagod ka. Kaya ginagawa ko to, Mercy. Sa ganitong paraan man lang makakabawi ako sa'yo. Sa ilang taon na hindi tayo magkasama. I love you, Leobert. I love you too. Kinabukasan, maagang gumising ang mga bata para gumala sa tabing dagat. Ganoon din ang mag-asawa. Nag-picture taking sila roon, saka kumain ng umagahan pagsapit ng 8:00 ng umaga. Nang matapos kumain, sinubukan na nga nila ang mga nakakalibang na meron sa Boracay, gaya ng parasailing, snorkeling. Sumakay din sila sa bangka at banana boat, kaya labis ang saya ng mga bata. Grabe, sobrang enjoy talaga! Masaya kami ng tatay nyo at nagustuhan nyo na Jellan. Opo, Nay! Ngumiti lang si Mercy. Niyakap naman siya sa bewang ng asawa. Kakababa lang nila sa bangka at ngayon nga ay balak na nga nilang maligo. Total, basa na rin sila gawa sa pagsakay sa banana boat matapos magbangka. Huwag kayo masyadong lalayo Kapag naligaw kayo, sa loob na ng hotel kayo dumiretso. Opo, Tay. 2 naman po kami na Jellan. Good. Umalis ang magkapatid at naiwan silang mag-asawa. Ibinaon naman ni Mercy si Leobert sa buhangin. Panay ang tawa ng babae sa kalokohang ginagawa. Masaya naman si Leobert dahil nakikita ang masayang mukha ng kanyang misis. Thank you. Dinala mo kami rito sa Boracay. Siyempre, yun ang regalo ko sa anniversary natin. Dahil palagi akong wala. Ang mahalaga, mahal mo pa rin ako kahit hindi i-celebrate yon. Masaya ako kung nasaan ka na ngayon. Unti-unti na natin nabibili ang mga kailangan natin. Nasosuportahan na rin ang mga anak natin sa pag-aaral. Siyempre, para hindi mo pagsisihan na ako ang napili mong makasama habang buhay. Napangiti lang si Mercy sa sinabi ng asawa. Maya-maya pa, tinulungan niya na itong mag-alis ng buhangin sa kanaligo sa dagat. Sobrang enjoy naman sila roon sa loob ng 3 araw. Halos nagawa na nga nila ang lahat ng pwedeng pagkalibangan sa Boracay bago sila umuwi ng Batangas. Kailangan na kasi ni Leobert magstay sa kanilang bahay para sa kanyang nalalapit na pag-alis. Gumala na lang sila sa mall ng sumunod na araw. Hayaan mong bumili ng gusto nila, ang mga anak natin. Kaya naman ako nagtatrabaho para maibigay ang pangangailangan nila. Oo na. Ikaw talaga, grabe ka mag-spoil sa mga bata. Pati asawa, dahil mahal ko kayo. Mahal ka rin namin.
Nang matapos silang mamili ng gamit at maggrocery, nagpasya na rin silang umuwi kaagad. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, nakauwi naman sila sa bahay at nagpahinga. Lumipas pa ang mga araw at natapos ang 1 buwan na bakasyon ni Leobert. Bumalik na ito sa Korea para magtrabaho. Wala namang nagbago sa kanila ni Mercy at Leobert sa nakalipas na ilang taon. Sweet pa rin silang dalawa. Napalapit naman si Leobert kay Marinel. Huwag kang masyadong magpunta sa bar, Marinel. Delikado na sa panahon ngayon. Hindi ka pa talaga sasama, Leobert? Hindi. Dito na lang ako. Oh, sayang naman. Wala naman kasi talaga akong hilig mag-bar. Oo na. Uuwi na lang ako agad. Shot-shot lang kami. Ikaw bahala. Paalis na sana si Marinel nang bumalik ito at humalik sa labi ni Leobert. Namilog ang mata ng lalaki, pero bago niya pa sawayin ito, nakaalis na ang dalaga. Naiwan naman si Leobert na tulala. Kaya kahit katawagan niya na ngayon si Mercy, hindi pa rin maalis sa isipan niya ang nakaw na halik ni Marinel. Makalipas ang 3 araw na pagliliwaliw, umuwi si Marinel at dumiretso sa dorm nila Leobert. Walang alinlangan siyang pumasok sa loob na lasing. Sakto namang kakatapos lang kausapin ni Leobert ang asawa. Marinel, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa'yo, Leobert. Alam mo bang, sobrang tagal na kitang gusto, ha? Naiisip ko palang na hinahalikan mo ako. Ikinakama. Halos mabaliw na ako ng sobra. Ngayon lang ako nagkaganito. Ano bang pinagsasabi mo, Marinel? Alam mong may asawa na akong tao. Ano naman? Gusto ko lang pagbigyan ng sarili ko, Leobert. Huwag ka mag-alala, hindi kita isusumbong. Unti-unting hinubad ng babae ang suot na damit at bumungad kay Leobert ang napaka-sexy nitong katawan. Makinis at napakaputi. Bahagya siyang napalunok at nag-iwas ng tingin. Huwag. Umalis ka na. Hindi. Andito na ako. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakama, Leobert. Nanabik akong hablusin at sambahin mo. Dumiretso muna si Marinel sa CR at naglinis ng katawan. Lumabas itong walang tapis kaya lalong nag-init si Leobert. Marahang naglakad ang babae at agad sinunggaban ang labi ng lalaki. Hindi naman agad nakakibo si Leobert hanggang sa mapasok na siniil ni Marinel ng halik ang lalaki habang pinipisil ang pang-upo nito. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang napigtas ang pasensya ni Leobert at walang habas na hinalikan ang babae. Gumala ang labi nito sa bawat parte ng katawan ni Marinel. Napahalinghing naman ito sa sarap. Ganyan nga. Ginusto mo to. Wala nang bawian. Hindi ko babawiin. Handa akong maging kabit. Makuha lang ang gusto ko, Leobert. Ipinapahayag nila sa bawat isa na nagugustuhan nila ang ginagawa ng bawat isa sa kani-kanilang katawan. Halos tumirik naman ang mga mata ni Marinel nang angkinin siya ni Leobert habang hinahaplos ang nasa pagitan ng hita niya. Paulit-ulit na may nangyari sa kanila sa kama. Naging gawain na nga nila iyon sa paglipas ng mga araw. Hanggang sa isang araw, nabuntis ni Leobert si Marinel na lagi nitong kasama. Unti-unti siyang nahulog sa babae at lahat ng gusto niya, ginagawa nito. Tara sa Nami Island. Day off naman natin. Tara, kuha tayo ng mga picture. Gusto ko rin magpunta sa Everland Theme Park at Gyeongbok Palace. Walang problema. Yes, thank you. Anything for you, Marinel. Hinalikan ni Marinel sa labi si Leobert at nag-asikaso na nga sila. Lumabas sila para gumala sa Nami Island. Sobrang nag-enjoy ang dalawa habang nakasakay sa mountain bike. Nilibot nila ang isla gamit iyon dahil hindi iyon kayang libutin ng lakad.
Mapapagod sila agad sa sobrang lawak. Napakataas ng mga puno roon at marami ring cherry blossoms. Panay sila picture sa bawat mapuntahan nila. Hanggang sa nagpunta sila sa Gyeongbok Palace pagkatapos. Bandang gabi naman nang pumunta sila sa Namsan Tower. Hindi na sila nakapunta ng Everland dahil kapos sa oras. Nilaan na lang iyon nila para bukas. Ang saya mong kasama. Siyempre, Wala ka bang boyfriend na magagalit, Marinel? wala. Ikaw ang boyfriend ko ngayon. Ikaw talaga. Ngumiti lang ang babae. Nang makauwi sila, muli silang nagtabi sa pagtulog. Kinabukasan, muli silang gumala sa Everland Theme Park at sumakay sa cable car. May mga picture sila roon na sobrang sweet habang nakasakay sa mga rides. Ang dami na nating picture. Ayos lang yan eh. Remembrance natin dito. Sabagay. I love you, Leobert. Hindi nakasagot ang lalaki at tanging yakap lang ang nagawa. Sinimangutan naman siya ng babae. Makalipas ang araw at buwan, nakaranas ng sintomas ng pagbubuntis si Marinel kaya agad siyang nagpiti at nakumpirma na buntis nga siya. Sinabi niya yun kay Leobert. Hindi tayo pwedeng magkaanak, Marinel. Ipalaglag mo na lang yung bata. Kasalanan ang sinasabi mo. Marinel naman, huwag matigas ang ulo. Anak pa rin natin naman to ah. Hindi na kumibo pa si Leobert. Itinago naman ni Marinel ang pagbubuntis. Samantala, panay ang kausap ni Leobert kay Mercy habang nakaupo si Marinel sa ibabaw niya. Naka-off cam sila dahil ayaw niyang makita ng asawa ang nasasarapan niyang mukha. Sige lang, bilhin mo ang mga kailangan ng mga anak natin. Para naman sa kanila yun eh. Malapit na ulit ako magpadala. Huwag kang mag-alala. Pasensya ka na, mahal. Sus, huwag kang magganyan. Obligasyon ko mag-provide para sa pamilya natin. Kaya wala kang dapat ihingi ng pasensya. Sige, magpahinga ka na. Halata sa boses mo na pagod ka eh. Magpapahinga na kami rito. Sige, mahal, ingat. Nang namatay ang tawag, doon na nagpalit ng posisyon ang dalawa. Sina Marinel at Leobert. Walang humpay niyang binayo ang babae na nagugustuhan naman nito hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahan. Nakatulog naman sila sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang buwan, muling nag-usap sina Marinel at Leobert. Marinel, salamat sa pagpunan ng mga kulang sa buhay ko. Siyempre naman, mahal kita eh. Mahal din kita, Marinel. Talaga? Oh, bakit? Nagdududa ka? Dahil umuuwi ka sa inyo, Leobert. Malapit na akong mga anak eh. Pauwi na rin ako ng Pinas. Binuhay mo pa rin yung bata. Marami pa akong plano sa buhay, Marinel. Akala ko ba mahal mo ako ha? Bakit ayaw mong buhayin ko ang bata? Hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi talaga. Nilayasan ni Marinel si Leobert. Samantala, tumawag naman si Mercy at kinausap siya nito. Tila sanay na si Leobert itago ang pagtataksil sa asawa. Hindi naman iyon napapansin ni Mercy. Natapos ang tawag nila ng maayos at walang aberya. Kalaunan, nagkaayos rin sila, Leobert at Marinel. Hanggang sa umuwi ito ng Pinas at doon nanganak sa kanila. Madalas kausap ni Leobert si Marinel kaysa kay Mercy dahil may attitude ang babae. Nagdadahilan na lang siya sa asawa dahil likas na mabait ito. At ayos lang yon kay Mercy. Bawi na lang ako, mahal. Kapag hindi na ako abala ha. Oo, basta mag-iingat ka riyan. Miss ka na nga namin. Malapit ka nang umuwi kaya mag-iingat ka. Isang buwan ulit bakasyon mo no, kada taon. Oo, mahal. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, makasama ko kayo. Oo. Saka pupunuin mo na lang naman yung 3 taon tapos magsasama-sama na tayo. Oo.
Natapos ang tawag nila ng maayos at si Marinel naman ang kinausap ni Liobert. Galit na galit naman ito dahil matagal sagutin ng lalaki. Mabuti sumagot ka pa. Akala ko wala ka ng balak sumagot eh. Kapag talaga asawa mo kausap mo, ganyan ka. Anong balak mo sa amin? Pagsasabayin? Akala ko ba ayos lang sa'yo, Marinel? Basta tugunan ko ang pagmamahal mo. Tapos ngayon nagdedemand ka na. Siyempre, ibang usapan na ang may anak. Huwag mo akong papiliin, Marinel. Alam mo kung sino ang pipiliin ko. Eh di doon ka na. Tigilan na natin to. Pinatayan ng tawag ni Marinel si Liobert. Nainis naman ang lalaki. Simula noon, hindi na siya nagparamdam kay Marinel. Makalipas naman ang 1 linggo, panay pangungulit ni Marinel kay Liobert at nagmamakaawa ito na huwag iiwan. Naawa naman ang lalaki, kaya nagkaayos sila. Pumayag naman ito na maging kabit lang. Hindi naman nagbago ang pakikitungo ni Liobert kay Mercy hanggang sa matapos ang kontrata at nagpasya na siyang umuwi para makasama ang pamilya. Dumiretso muna siya kay Marinel at nagdahilan kay Mercy sa video call. Mahal, sa sunod na buwan ba kami makakauwi ni ate? Na-extend dahil delay ang deployment ng kapalitan namin. Ay ganun? Akala ko pa naman makikita at makakasama ka na namin, Liobert. Kaya nga hayaan mo na. Bawi na lang ako ulit sa inyo. Matagal naman na tayong magkakasama dahil sari-sari store na at piggery ang atupagin na natin. Oo nga. Sige, ingat ka. Tawag ka na lang sa akin kapag hindi ka busy. Oh, ako nang bahala. Miss na kita, mahal. I miss you more. Sige na, ingat. May gagawin pa ako. I love you. Sige, ikaw rin. I love you too. Pinatay na ni Liobert ang tawag dahil lumabas si Marinel dala ang kanilang anak. Sa loob ng 1 buwan nakasama niya ang babae, naumay si Liobert sa pagiging selosa nito. Pero wala siyang magawa dahil lagi siyang tinatakot na ilalayo ang kanilang anak. Kaya tiniis iyon ng lalaki hanggang sa umalis siya at dumiretso na sa pamilya niyang naghihintay sa Batangas. Nagdala siya ng maraming pasalubong sa mga ito. Thank you sa maraming chocolate, Tay. The best ka talaga. Sa wakas din, magkakasama na tayong lahat. Ayan mahal, ang anak mo makatatay talaga yan. Noon pa niya sinasabi ang tungkol riyan. Natawa naman si Ashley at hindi iyon itinanggi. Niyakap naman ito ng kanyang ama at hinalikan sa noo. Kaya mahal na mahal ko ang aking mga anak eh. Mahal ka rin po namin, Tay. Nagyakapan sila roon. Kung titignang mabuti, tila wala lang kay Liobert ang pangluloko niya sa kanyang asawa at mga anak. Nasanay na kasi ito sa maling gawain. Nagpahinga muna ang lalaki matapos makipag-usap sa mga anak. Inasikaso naman nila Mercy ang pasalubong na dala ng asawa. Kinagabihan, nagluto si Mercy ng pagkain at naabutan niya si Liobert na may kausap sa phone. Hindi niya naman ito iniestorbo sa pag-aakala na dating katrabaho lang ang kausap ng mister. Mahal, kakain na. Hihintayin ka na lang namin. Oo, sige. Tapusin ko lang yung tawag. Sige, mahal. Matatapos na rin to. Tumangulang si Mercy habang nakangiti. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na ang kausap ng kanyang asawa ay walang iba kundi si Marinel. Sinabihan ito ni Liobert na huwag munang tawagan o guluhin ng babae dahil ayaw niyang malaman ni Mercy ang kalokohan niya. Umalis naman si Mercy matapos sabihan ng asawa. Sa kabilang banda, nagpaalam na si Liobert kay Marinel. Basta huwag ka muna sanang tumawag o magmensahe sa akin. Baka malaman ni Mercy yung tungkol sa atin. Ayokong masira ang pamilya ko, Marinel. Ayaw mo masira ang pamilya mo? Pero pumatol ka sa akin? Dapat doon pa lang, Liobert. Alam mo na ang kakahinatnan. Manahimik ka, Marinel. Ikaw ang panay sunod sa akin at nangaakit. Nilasing mo ako noon
para ikama ka. Hanggang sa mahulog tayo sa isa't isa. Hindi na nakapagsalita pa si Marinel dahil pinatayan na ito ng tawag ni Leobert. Labis ang inis niya sa ginawa nito, pero wala siyang magawa kundi ang mainis. Sa kabilang banda, tumayo ang lalaki at pumunta sa kusina para sabayan kumain ang pamilya. Lumipas ang mga araw na hindi kinakausap ni Leobert si Marinel at panay tadtad ang babae ng mensahe. Halos mabaliw na ito roon habang inaantay mag-reply si Leobert. Hindi naman akalain ng dalawa na si Mercy ang makakabasa ng ilan sa mga mensahe. Mga walang hiya! Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi ko lubos akalain na ganito ang gagawin sa akin ng lalaking minahal ko ng higit 1 dekada. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Mercy at pinikturan ang mga conversation ng dalawa. Ang mga palitan ng mensahe ni na Marinel at ng kanyang asawa. Mapasweet man o kapusukan. Pati na rin ang pagkakaalam ni Marinel na may asawa at pamilyadong tao ang nilandi niya. Doon niya rin nakita na nagsama ang dalawa sa Korea dahil may mga larawan ang mga ito sa phone ng kanyang mister. Halos manginig si Mercy habang hawak ang cellphone sa pinagkalong galit, pagkadismaya at sakit. Hindi niya na namalayang bumagsak na ang mga luha niya habang ini-screenshot ang mga mensahe, pati na rin ang mga video na nakuha niya. Ang kapal ng mukhang galawin ako. May ginagawa na palang tababuyan kasamang haliparot niyang kabit. Nakakadiri. Galit na nilapag ni Mercy ang cellphone at agad dumiretso sa istasyon ng mga pulis. Nagpasya siyang kasuhan ng asawa sa pangangaliwa nito pati ang babae. Wala siyang pakialam kung 3 taon lang ang anak ng mga ito. May mga kamag-anak at magulang naman si Marinel na mag-aalaga, katwiran ni Mercy. Nalaman niya rin na alam ng ate ni Leobert ang pangangaliwa ng asawa at may conversation rin siyang nabasa. Naboto pa nga ito kay Marinel. Opo, siguradong sigurado ako. Gusto ko magpasa ng annulment at makipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos niyang makulong, ayoko na. Walang lugar ang mga martir. Kahit may anak na kami, kaya ko silang buhayin. Ni hindi mo lang inisip ni Leobert na may maapektuhan sa pang-oogag niya. Ano akala niya sa akin? Magpapakamartir? Hindi. Mawala na nga siya sa buhay kung peste siya. Galit na tugon ni Mercy sa kausap na abogado. Hiningaan siya ng testamento nito at ebidensya ng pangangaliwa. Binigay naman ni Mercy ang lahat. Doon na inimbestagahan ng mga pulis ang tungkol sa kabit ng asawa niya at ang malala pa ang pagkakaroon nila ng anak. Kaya mas lalong nadiin si Leobert. Nagulat na lang ito nang padalahan ng notice na magpunta sa presinto. Nagkaharap sila ni Mercy. Anong ibig sabihin nito, Mercy? Walang hiya ka! Sobrang tagal mo na pala akong niloloko? Sa loob ng 1 dekada, ikaw lang ang minahal ko ng sobra, Leobert. Hindi ako ng lalaki o ng aliwa. Nanindigan ako sa kasal nating dalawa. Buong akala ko, mahal mo talaga ako. Kahibangan ko lang pala. Sorry, Mercy. Natukso lang. Pag-usapan natin to. Ayoko mawala ka sa akin. Huwag mo kong gawing engot. Kung tunay ang pagmamahal mo, hindi mo ko pagtataksilan. Dahil ang tunay na nagmamahal, naninindigan sa nasimulan, hanggang dulo at walang hanggan. Patawad, Mercy. Inakit ako hanggang sa nahulog ako. Wala na. Sinira mo na yung pamilyang sabay nating binuo, Leobert. At sa totoo lang, nakakadismaya ka. Tinalikuran ni Mercy ang asawa dahil sunod-sunod nang bumagsak ang luha niya. Hiningaan din ng testamento si Leobert at hindi na ito nagdahilan. Tinanggap na lang niya ang kapalaran. Habang nagdudusa dahil nawalan siya ng babaeng mahal na mahal siya.
Naghintay sa kanya ng matagal na panahon at nang kasama niyang bumuo ng pamilya, saka nangarap. Hindi na malayan ni Leobert na umiiyak na siya habang hawak ang dibdib, punong-puno ng pagsisisi. Hindi nagtagal, makalipas ang mahabang proseso, ikinulong siya, pati si Marinel, dahil naipanalo ni Mercy ang kaso. Ang ate naman ni Leobert ang kumupkop sa anak ni Leobert at Marinel. Samantala, nang umuwi si Mercy sa kanilang bahay ng hapon na iyon, ay muli siyang niyakap ni na Ashley at Jellan. "Nay, magpakatatag ka po. Kaya mo yan. Si tatay naman kasi, nasa inyo na lahat, humanap pa ng iba." Ganoon talaga, anak. May mga taong hindi marunong makontento. May mga taong hindi nag-iisip ng kahihinatnan ng ginagawa nilang kataksilan. Basta, Nay, nandito lang kami ni Jellan para sa inyo. Siya nga pala, Nay. Kinausap ako ni tita. Udyukan ko raw kayo na iatras ang kaso. Sabi ko wala akong kinalaman sa ginawang yun ni tatay. Masama rin kasi talaga yung loob ko sa ginawa niya. Sobrang unfair naman sa inyo yung cheating. Samantalang kayo, nanatiling tapat at walang ibang ginawa kundi ang alagaan kami ni Jellan. Kasalanan naman yun ni tatay. Hindi niya iniisip ang consequences ng ginagawa niya. Maraming salamat, anak, sa pag-intindi sa naging desisyon ko. Pasensya na kayo, ha. Hindi ko na kayo mabibigyan pa ng buong pamilya. Di bali, nanay, hindi naman po niyo kasalanan na hindi marunong makontento si tatay. Siya ang sumira sa pamilya natin at ang kabit niya, hindi ikaw. Basta, nay, palagi niyong tatandaan na mahal namin kayo ni Jellan. Oo, anak. Salamat sa pag-unawa. Yumakap sa dalawang anak si Mercy. Simula noon, ang mga anak niya na ang kasama niya sa lahat. Sinikap niyang buhayin sina Ashley at Jellan sa pamamagitan ng pagtitinda niya ng merienda sa harap ng kanilang tindahan at pagbebenta ng alagang baboy. Hanggang sa nagawa niya ng pagtapusin ang mga anak. Kasama niyang mamahala ng negosyo ang kababata niyang si Orlando. Ito ang mayor sa kanilang lugar na matagal nang may gusto sa kanya. Habang tumatagal din, mas nahuhulog sila sa bawat isa. Isang umaga, dumaan si Orlando sa harap ng tindahan ni Mercy para bumili ng mga pagkain ng tauhan niya sa munisipyo, pati na rin mga empleyado roon. Ayos ka lang ba, Mercy? Oo, Orlando. Grabe, ang dami mong binibili palagi. Suki na kita. Siyempre, loyal ako sa'yo. Kaya nga sa'yo lang ako lagi bumibili. Thank you talaga. Kinuha ni Orlando ang box na may lamang na pamili nang mahawakan niya ang kamay ni Mercy. Nagkatitigan sila sa mga mata kasabay ng malakas na tibok ng kanilang mga puso. Muli na namang nagharumentado iyon dahil sa aksidenteng pagkakahawak ni Orlando sa kanyang kamay. Halos mamula naman ang mukha ni Mercy dahil doon. Sorry, Mercy. Ayos lang. Sige na, dalhin mo na mga yan sa munisipyo. Saka mo na lang ako bisitahin kapag wala kayong pasok roon. Oh, siya nga pala. Bukas ang bigayan ng ayuda. Huwag mong kalimutan kunin yung sa inyo, Mercy. Salamat, Mayor. Ikaw talaga. Orlando lang sana. Tumango naman si Mercy at ngumiti bilang pagsang-ayon. Samantala, umalis na si Orlando para magpunta sa munisipyo. Simula pagkabata, gusto niya na si Mercy. Kaya lang, nag-asawa ito kaagad. Wala na siyang nagawa kundi suportahan na lang ang babae. Pero simula nang mag-asawa ito, hindi na siya nagpupunta pa sa bahay ni Mercy. Ayaw niya kasing masaktan, lalo na at first love niya ang babae. Nang malaman niyang niloko lang siya ng asawa, nagalit si Orlando at lihim na tinulungan si Mercy para mapakulong ang manloloko nitong asawa. Kahit papaano, lihim niyang tinutulungan ang babae. Hanggang sa lumapit na siyang muli kay Mercy, makalipas lamang ang ilang buwan. Muli silang naging magkalapit. Hindi na ako nakapag-asawa.
Dahil ikaw lang talaga ang gusto ko. Ngayon wala na kayong pag-asang magkabalikan pa ng taksil mong asawa. Handa na akong ibigay lahat ng best ko para lang mapasaya ka, Mercy. Isang dekada ang nasayang natin. Handa akong punan yun hanggang sa kabilang buhay. Buong pagmamahal na hinahaplos ni Orlando ang larawan nila ni Mercy noong grade 6 pa lang sila. Pareho silang masaya at nakangiti. Samantala, bumisita naman si Orlando kay Mercy kinabukasan dahil wala siyang pasok sa munisipyo. Nay, nandito po si Tito Orlando. Talaga? Lumabas si Mercy sa bahay at sinalubong ang bagong dating. Oh, napabisita ka. Wala lang. Alam ko kasing kailangan mo ng kaibigan sa mga oras na to. Kaya nandito ako, Mercy. Umalis naman si Ashley dahil a-attend pa ito ng taekwondo class kasama si Jellan. Mag-iingat ka, anak. Bumaling naman si Mercy kay Orlando pagkatapos sabihan ang anak at pinapasok ang bisita. Pasok ka. Thank you. Heto, may dala akong pagkain. Alam ko, hindi ka pa nakakain. Ay, salamat Nagabala ka pa talaga. Siyempre. Siya nga pala. Baka magalit ang girlfriend mo Panay ka bisita rito. Wala naman akong girlfriend. Simula noon hanggang ngayon. May hinihintay akong tao. Ha? Nasaan? Nasa abroad? Uy, puntahan mo kaya? Napuntahan ko na siya. At wala siya sa ibang bansa. Nasa harapan ko. Ako? Oo, Mercy. Ikaw, mula noon hanggang ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Isang dekada na ang nasayang. Isang dekada na ang nawala sa atin dahil nag-asawa ka kaagad. Natigilan si Mercy sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na aamin sa kanya si Orlando. Ito ang first love niya, pero hindi siya umaasang mamahalin ng lalaki dahil magkaibigan lang sila. Hindi niya akalain na gusto rin siya nito. Sobrang gwapo ni Orlando. Kamukhang kamukha ito ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, kaya naman halos mabaliw ang mga babae rito. Buong akala ni Mercy, may girlfriend na ito, kaya hindi na nagparamdam pa sa kanya. Samantala, nakipagtitigan si Orlando kay Mercy, kaya naman parehong nagharumentado ang kanilang mga puso. Nagsasabi ka ba ng totoo? Bakit ngayon mo lang sinabi, Orlando? Hindi noon na wala pa akong asawa. Dahil naduduwag ako na baka ayaw mo sa akin. Hindi ako sigurado kung gusto mo ako. At natakot ako na masira ang pagkakaibigan natin. Masyado kitang gusto noon pa man, Mercy. Alam mo bang, ikaw ang first love ko? Noon. Ngayon, back to zero na ulit. Ako? Oo, Orlando. Matagal ako naghintay kaya lang, akala ko may girlfriend ka. Kaya hindi na ako umasa. At nang manligaw si Leobert, sinagot ko na siya. Sayang. Ako na sana yun, Mercy. Kaya nga, Hindi bale. Handa naman akong ligawan ka. Yun ay kung papayagan mo ako. natigilan si Mercy sa pagkain na dala ni Orlando nang marinig ang huling sinabi nito. Kumabog ng malakas ang puso niya. Tila bumalik rin sila sa pagkabata, kung saan nag-heal ang inner child niya dahil nagtapat na si Orlando sa kanya. Namula ang pisngi ni Mercy sa kilig na nararamdaman. Papayag ka ba kung liligawan kita, Mercy? Oo, Orlando. Gusto kong i-heal ang inner child ko sa bagay na hindi natin nagawa noon. Hindi pa naman huli para sa atin ang lahat. Talaga? Oo, Mercy. Gusto ko rin gawin yun. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Mabilis na niyakap ni Orlando si Mercy, sabay halik nito sa noo ng babae. Kumabog naman ng malakas at mabilis ang puso ni Mercy sa kilig. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kakaiba pa rin ang epekto ng presensya ni Orlando sa kanya
Sa kabila ng ilang taon nilang pagkakalayo, humarap naman si Mercy at niyakap pabalik ang lalaki. Halos mamula ang tenga ni Orlando sa kilig. Bagay na noon pa niya gustong gawin kay Mercy. Ang yakapin ito ng mahigpit. Noon ko pa gustong mayakap ka. Mahalikan. Makasama habang buhay. Lahat yun gumuho nang mahuli akong umamin. Sana sinubukan ko. Sana nagtapat ako agad sa'yo. Sana hindi kita sinukuan. Oo nga eh. Ikaw sana yung asawa ko ngayon. Pwede naman tayo magsimula, Mercy. Hanggang sa gustuhin mo na ako na ang makasama mo habang buhay. Napangiti naman si Mercy sa kilig sa sinabing iyon ni Orlando. Ramdam niya ang labis na kilig dahil nakatutok ang magagandang mata ng lalaki sa kanya. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Orlando. Sana lang wag mo akong papaasahin ha. Hindi ko gagawin yun, Mercy. Simula pagkabata, magkasama na tayo. High school tayo, nang magustuhan kita. Bago ka pa mag-asawa. Tamo, hindi ka umamin. Tumawa lang si Orlando at dinampian ng halik sa labi ang babae. Ganoon na lang ang pagwawala ng puso ni Mercy sa kilig. Hanggang ngayon, malakas pa rin ang epekto ni Orlando sa kanya, kaya namula ang pisngi ng babae. Natuwa naman si Orlando sa naging reaksyon nito. Niligawan naman niya si Mercy sa mga nakalipas na araw. Biyernes ng gabi nang magpaalam na si Orlando sa mga anak ng babae. Ashley, Jellan, may sasabihin sana ako. Ano po yun, Tito? Ayos lang ba sa inyo kung ligawan ko ang nanay nyo? Simula pagkabata talaga gusto ko na siya. Kaya lang, nagpakasal siya kay Leobert na tatay nyo. Naunahan ako. Tanggap niyo po ba kami? Tanggap niyo si nanay kahit may anak? Oo naman, hindi ba tunay na anak rin ang turing ko sa inyo? Noon pa man. Kung ganon, walang problema, Tito. Ayoko rin naman pong malungkot si nanay. Pagtanda niya, wala siyang katuwang. Ayokong makita siyang nalulungkot, kaya sana pag naging kayo, alagaan mo siya at huwag mo pong lolokohin kagaya ng tatay namin. Oo naman anak, hindi ko hayaan na mangyari yun. Salamat po, Tito. Papa na lang ang itawag niyo sa akin. Sige po, Papa. Ikaw na ang bahala kay nanay, ha? Tumango naman si Orlando. Naabutan ni Mercy ang dalawa, nakakatapos lang mag-usap. Nag-deliver siya ng paninda sa kabilang bayan, kaya ginabi na siya ng uwi. Naupo naman siya sa tabi ng anak at kumuha ng maiinom si Ashley. Ibinigay naman niya iyon kay Mercy at umalis na kasama ni Jellan. Naiwanan naman sina Orlando at Mercy. Naglahad ng kamay ang lalaki at kumandong naman sa kanya si Mercy. Namula naman ang muka ng babae. Ikaw talaga? Nakapagpaalam na ako sa mga anak mo. Pumayag sila at papa na rin ang tawag sa akin. Siyempre, alam nilang mabuti kang tao. Mababait ang mga anak ko. Maana nga sila sa'yo. Mercy, simula ngayon, may katuwang ka na at ako yon, anak na ang turing ko sa kanila. At kung gaano kita kamahal, ganoon din ang pagmamahal na ibibigay ko sa kanila. Thank you for unconditional loving me. You deserve it. Yumakap si Mercy sa lalaki at niyakap naman siyang pabalik ni Orlando. Siya nga pala, nakita akong dokumento mo sa law office. Naproseso na yung annulment at aprobado na. Talaga? Oo, bukas lang dalanon sa'yo. Yes! Thanks God! Labis ang sayang nararamdaman ni Mercy ng mga oras na yon. Natulala naman sa kanya si Orlando at agad sinunggaban ang labi ng babae. Namilog ang mata ni Mercy sa gulat, kasabay ng paghaharumentado ng puso niya. Kalaunan, nag-init na rin siya at tinugunan ng kaparehong intensidad ang halik ni Orlando. Napayakap si Mercy sa batok ng lalaki at mas dinikit ang sarili rito. Naramdaman naman niya ang matigas na bagay na sumaludo sa bandang baba nito.
Kaya bahagya siyang napangiti at natigil ang kanilang halikan. I can wait. But he's not. Ewan ko sa'yo. Tama na nga. Baka kung saan pa mapunta eh. Nanliligaw ka pa lang no. Oo nga. Napailing na lang si Mercy. Saka bumaling kay Orlando. Kumain ka na? Hindi pa. Dito ka na kumain. Tsak na kumain na ang dalawa. Wala akong kasabay. Orlando. Okay. Tumayo sila at magkahawak kamay na nagpunta sa kusina. Sabay silang kumain doon. Panay naman ang sulyap ni Orlando kay Mercy dahil nagagandahan na naman ito sa babae. Habang tumatagal, mas lalo kang gumaganda. Mercy, Siyempre, ang galing mong mag-alaga. talaga lang ah. Oo, totoo Orlando. Napangiti naman ng bahagya ang mayor, saka sila sabay na natapos kumain. Nang matapos kumain, nagpasya silang magpababa ng kinain sa labas at maglakad-lakad. Hinawakan ni Orlando ang kamay ni Mercy, kaya namula ang babae sa kilig na naramdaman. Baka machismis ka. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, nagagawa akong trabaho ko sa bayan. Matagal ko nang gustong maramdaman to. Matagal na panahon ako nagpaubaya, Mercy. Alam ng Diyos kung gaano ako nangangarap na muli kang makasabay maglakad. Pero sa pagkakataong to, hawak ko ng kamay mo. Hinding-hindi na kita bibitawan. Dapat lang, para hindi na ako mawala pa sa'yo, Orlando. Hindi ko nahayaan pa na mangyari yun, Mercy. Mabuti naman kung ganon, dahil last ka na. Kapag pumalpak ka pa, ayoko na talaga. Hindi ako papalpak. Matagal kitang inintay at inasam, no? Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Papahalagahan kita. At kahit sa kabilang buhay, hahanapin kita. Hindi ko nahayaan pa na maagaw ka ng iba. Dahil akin ka lang, Mercy. Akin ka lang. Tatandaan ko ang sinabi mo Huwag mo akong bibiguin, Orlando. Oo, dahil mahal kita. Ngumiti naman si Mercy at dinampian ng mabilis na halik sa labi ang lalaki. Tumigil sila sa may park at walang katao-tao roon. Sabay silang tumingala sa kalangitan at pinanood ang mga libo-libong bituin. Ang sarap sa pakiramdam na kasama kita. Oo nga. Ganyan din ang pakiramdam ko. Baka talagang tayo ang nilaan para sa bawat isa. Siguro. Pero, isa lang ang sigurado ko. Itinakda ka man para sa akin o hindi, aangkinin pa rin kita. Humarap si Orlando kay Mercy at tinitigan ito sa mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi sa labi ng babae. Namula naman ang pisngi at tenga ni Mercy nang siilin siya ng mainit na halik ni Orlando. Kalaunan, tinagunan niya iyon ng kaparehong intensidad. Tumagal ang kanilang halikan ng ilang minuto bago sila kapos ang hininga na huminto. Malapit na matapos ang termino ko. Hindi na ako tatakbo, Mayor. Mas gusto kong mag-focus sa'yo. Ayos na rin naman ang nagawa ko para mapaganda ang bayan natin. Buhay ko naman ang gusto kong pagandahin. Sigurado ka ba riyan? Oo, matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na to. Wala akong pagsisisihan. Sa bagay, kailangan nating bumawi. Hindi na tayo pabata. Sasamahan mo ba ako mag-travel sa buong mundo? Ganon ba ang balak mo, Orlando? Oo, ang enjoy ng buhay kasama mo. Oo, sasama ako. Para makapaglibang rin at ma-enjoy na ang buhay. Mayaman naman ako kaya hindi mo na kailangan magpakahirap. Hindi ka na pwedeng tumanggi. Gaya ng gawain mo noon. Sa tuwing alukin kita ng tulong ayaw mo. Siyempre, ayokong isipin mo at ng ibang tao na gold digger ako o magaling lang kapag may kailangan. Alam ko namang hindi ka ganun. Mercy. Ikaw kilala mo ako, Orlando. Pero ng ibang tao, imposibleng walang masabi. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, yung nararamdaman mo. Mercy.
Sarili mo lang ang intindihin mo ngayon. Mabuhay ka ngayon para sa pamilya mo at sa mga anak mo. Kaya nga. Ngumiti naman si Orlando. Nagpasya na nga silang umuwi. Hinatid niya muna ang babae sa bahay nito bago siya umuwi. Kinabukasan, dumating na ang dokumentong hinihintay ni Mercy. Mulang pagsidlan ang saya sa kanyang puso ng mga oras na yon. Samantala, lumipas ang ilang buwan nang sorpresahin siya ni Orlando. Sobrang ganda ng dekorasyon roon, habang may malaking mga letrang nakalagay ang salitang, "My dear Destiny, will you marry me?" Lumapit naman sina Ashley at Jellan na may dalang cake at flowers. Mercy, alam kong alam mo na mahal kita mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang kasama ko sa lahat hanggang sa magkaklase tayo palagi. Alam mo yun, yung pakiramdam na ayoko malayo sa iyong tabi. Yung pakiramdam na maya't maya namimiss ka. Ganoon ako kabaliw sa'yo noon. Minamahal kita ng palihim. Habang sila gustong gusto ako naman, baliw na baliw sa'yo. Ang hirap palang magmahal ng palihim, no? Nasasaktan ka na pero wala kang magawa kundi itago pa rin ang sakit nun. Nung sinagot mo si Leobert, pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Orlando, Wala akong gustong makasamang iba hanggang sa tumanda ako at bawian ng buhay, kundi ikaw. Sobra kitang mahal, Mercy. Kaya naman ngayon, tatanungin na kita. Will you be my lifetime partner? Be my wife? sabay luhod ni Orlando at nilabas nito ang mamahaling singsing. Oo, Orlando. Sa pagkakataong to, wala na tayong sasayangin pa. Magsasama tayo habang buhay, sa hirap man o ginhawa. Yes, salamat, Mercy. Isinuot ni Orlando ang mamahaling singsing sa babae at halos maluha naman si Mercy sa kilig. Pagkatapos magpalakpakan ng anak ni Mercy, sabay-sabay silang kumain. Sa mansyon ko na kayo tumira. Paano ang bahay? Paupahan mo na lang. Huwag mo lang ibebenta para sa dalawa mong anak. Para kung tumandaman tayo, may bahay silang uuwian. Sa bagay tama ka nga. Sige mga anak, payag ba kayo? Opo, Nay. Mabuti kung ganon. Uminom naman sina Mercy at Orlando ng mamahaling whiskey nang maiwan silang dalawa dahil maagang natulog sina Ashley at Jellan. Nang gabing iyon, sa kwarto natulog si Orlando at may nangyari sa kanila ni Mercy sa kama. Nagustuhan naman ng babae ang ginagawang pagpapaligaya ni Orlando sa kanyang kabibe. Hanggang sa pumosisyon ito at walang alinlangan siyang inangkin. Tila hayok na hayok naman si Orlando sa pagbayo, kaya ilang beses siyang nilabasan. Pinuno niya ng katas ang loob ni Mercy bago sila parehong huminto. Simula ngayon, hindi mo na mararanasan pang mag-isa. Sasamahan kita palagi, Mercy, sa lahat. Thank you. Manatili ka lang kontento at tapat. Masaya na ako roon, Orlando. Oh, minahal kita ng ikaw lang sa loob ng mahabang panahon. Kaya asahan mo na ganoon pa rin hanggang ngayon. Nakatulog naman sila sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang buwan, kinasal sila sa simbahan at nangakong magsasama habang buhay. Nalaman naman ni Mercy na buntis na siya sa anak nila ni Orlando. Tumira silang lahat sa mansyon ni Orlando at masayang nag-honeymoon ang dalawa sa New Zealand. Salamat sa pagdala mo sa akin rito. Grabe, ang ganda rito. Siyempre naman, sabi ko naman sa'yo, di ba? Magta-travel lang tayo sa buong mundo, parang sina Boots at Dora, hanggang sa malibot natin ang buong mundo. Isang buwan na lang matapos ang tungkulin ko bilang mayor. Magagawa na natin ang lahat ng gustuhin natin, Mercy. Oo nga, ang bilis. Ngumiti si Mercy roon at saka yumakap sa asawa. Makalipas ang 1 linggo,
Muli silang bumalik sa Pinas at nagpa-check up si Mercy dahil malapit na itong manganak. Sa mismong araw naman ng birthday ni Mercy, doon siya nanganak at isinugod sa ospital. Labis ang kabang nararamdaman ni Orlando dahil sa mga palahaw ni Mercy. Wala pa namang 3 minuto nang ilabas nito ang bata. Nangako naman si Orlando na last niya ng pagbubuntis iyon dahil hirap na ang babae sa pagle-labor kanina. Grabe ang sakit. Ang hirap talagang manganak, Orlando. Ipahinga mo na lang muna yan. Napadede mo naman na yung anak nating si Reyes. Okay na yan. Gigisingin na lang kita ulit mamaya. Oo, ikaw na muna ang bahala kina Ashley at Jella na. Oo, may mga kasambahay namang kasama. Napanatag ang kalooban ni Mercy at marahang pumikit. Todo alaga naman si Orlando sa kanilang anak. Hanggang sa matapos ang newborn screening ng bata kinabukasan. Umuwi rin sila kaagad at nagpahinga. Si Mercy naman ang nag-asikaso kay Reyes dahil nakapagpahinga na siya. Bandang madaling araw nang magising si Orlando at siya na ang naging kapalitan ni Mercy. Wala naman na siyang problema dahil tapos na ang kanyang termino. Ako na ang bahala sa kanya, Mercy. Ikaw naman ang magpahinga. Kukuha lang ako ng pinump mong gatas sa ref. At ibababad yun sa mainit na tubig para lumigamgam. Oo, sige na. Magpapahinga na muna ako. Hindi ko na talaga kaya pa ang antok eh. Oo, kaya ko na to. Marunong naman ako magpalit ng diaper. Oo, good night. Ngumiti lang si Orlando at kinarga si Reyes. Simula noon, katuwang na ni Mercy ang asawa sa pag-aalaga. Minahal rin ni Orlando at tinuring na tunay na anak sina Ashley at Jellan. Hindi sila nagkulang sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga ito, hanggang sa lumaki si Reyes at naging mabait ding anak. Pinamanahan naman ni Orlando ang mga anak ng yaman niya at pinarte ang negosyo. Tinuloy nila ang pagtatravel nila ni Mercy at namuhay ng masaya, puno ng pagmamahal sa bawat isa. Huwag gayahin sina Orlando at Mercy na tinago ang kanilang pagkagusto sa bawat isa. Kahit na ano paman ang mangyari, subukan mong ipagtapat ang iyong nararamdaman bago pa mahuli ang lahat. Samantala, may mga mag-asawang sa una maayos. Sa una, mahal ka, mahalaga ka at kontento sa'yo. Pero kalaunan, pag nagkalayo kayo, unti-unting nakakalimot sa nararamdaman. Kaya ikaw na naiwan, hindi mo alam na iniiputan ka na pala ng taong minahal mo ng sobra. Kung kailan huli na, saka mo pa malalaman. Kaya sikapin mong kilalanin pa ang isang tao bago ka magpakasal. Siguraduhin mong mahal ka talaga at hindi ka pagtataksilan. Dahil hindi lang ikaw ang maaapektuhan niyan, pati ang batang nabuo ninyo. Isipin mo kung gaano kahirap para sa kanila masira ang pamilya. Kaya ikaw, pag-isipan mong mabuti. Hindi lahat ng mabait kapag kaharap mo, loyal talaga sa'yo. Matuto kang magtaka at makiramdam. Para naman sa mag-asawa, bago mo pagtaksilan ang partner mo, tignan mong mabuti muna ang pinagsamahan nyo. Kung kaya mo ba talaga siyang mawala sa'yo. Kapag wala na talagang pagmamahal, edi hiwalay. Hindi yung hahanap ng kalinga sa iba dahil wala yung asawa mo. Walang gamot sa kalandian, kaya ikaw mismo na pamilyado, ikaw ang umiwas. Wakas.